So nag-resign na ang mga tauhan sang alpot nga si Beverly, ang kanyang PA at ang kanyang accountant. Bakit? Dahil walang sahod, 2 buwan na. Walang pera, sandali. Are, hold on. Walang pera si Beverly, kunyari lang nga may pera, pero dahil ngayon, wala na sasang makuha kay Elias, wala na sasang moneymaker, ang bilatsing Iloya, Dolores na sa, kaya hindi na siya sinasamahan nito Pasyo. Sandali lang diin na itong screenshot man. Ito ito ang pagpatunay ko sa inyo nga may kopya ko sa mga withdrawal sang bigaon. Grabe, gini ka bakakon ang bilat sang amay. Ay, ito pala sa isa ko kat cellphone. Sa ginagamit ko na cellphone ngayon. Here. Ayan Hindi ko ma-cover shit. Fuck me. Ayan. Labad. Ito. 1/4 of hydrogen peroxide and 3/4 of any mouthwash. Okay. Wala na sa mabudol ang alpot siya. Kaya unak si Alisa ng PA, yung sinubo ng pangalan, Gigi. Tapos ang accountant niya, ang nagsasabi naman to sa akin, sila naman ang nagakwento sa akin na ng mga staff niya kung ano mga nangyayari. Wala kaya labot sa akong bilatsing iloy mo kung anuhon ko ang buho ko. Bila pakialaman ko ba kung ano ang itsura mo. Ang ayusin mo ang itsura mo. Ano naman yung pakialam mo sa buho kung bilat sang amay ka. Kapag kailamera, sa iyo ka pala desisyon sa buhay kung hindi ko hinging advice mo. Tahimik ka dyan. Akin show to. Ayan Labad. Yan. Labad. Tapos, ayan, ang permasang alpot. Perma yan Paano ni sa nalaman? Manugo ka sa ako ng diputa ka daw may ginpajikas ka sa ako nga 5,000. Walang kaalam-alam si Abigail na ito namang Elias nga na-manipulate naman sa ako ano siguro ang ginkwento naman nga barbero sang alpot nga si Abigail. Walang alam si Abigail ni Beverly. Walang alam si Abigail nga nagapang issue ni sang chiki ang bigao ni nga hustler. Ang kanya nga modus operandi, ginbutang yung pangalan niya, nilagay ang pangalan doon. Paano nalaman ni Abigail nga may issue sang chiki ng alpot ga pamayad sa sang iya nga personal bills. Ginamit siya ang pera sang Elias TV Ban sa kanyang personal bills. Ang isa ka organizer nagtawag kay Mama Aida. Gin-issuean ko di sang chiki ni Beverly, iya man ni Elias TV, ni paano ni sa naka-withdraw. Sabi sa organizer, nandoon ang pangalan sang alpot Elias TV Ban or Beverly Alpot Laba Putay Alpotology Chimpanzee. Doon pa lang siguro amutong pinakalasang alpot na kalkal, April niyo. Mabilis sila nga mabilis silang naubos, wala gani isang buwan. Ang pag-ubos sa 29 milyon. Yun kag nalaman ni Abigail, sinabihan, ginsumbatan si Elias. Nga nag-issue niya sa mga chiki, sa mga tao ginabayad niya sa mga personal nga mga billings. Pagpunta sa AUB, bilatsing iloy, lamas ang 29 milyon. Pinangbayad sang alpot sa kundiin-diin, doon niya tinacharge ang mga gown niya. Sa isa ka event, gin-charge siya ang private nga nga aeroplano. Lahat nga papara sa bahay, sa mga utang, rent a car, pagpaayos ang alpot siya sa bahay, sa misok. Doon niya gin-charge sa 29 milyon ang bilatsing iloy mo kang alpot ka. Tapos ikaw ngayon, you have the audacity, you have the gall, na ikaw ang mag-file sa estapa kay Elias. Anong inestapa sa yung diputa ka? May pwedeng estapahin sa iyo, wow? You are claiming something that doesn't belong to you. Makuha ka sa kwarto kay Elias, bakit anong pinaghirapan mong putang ina ka? Gaupo lang sa tapos gusto niya makakahasliron, yung hasliron, budulo niya lang budulon ang banda.
Yun ang nangyayari ngayon, guys. Now, ang kanyang goal is to try to intimidate the ban. Dahil galit na galit nga siya, dahil ang petitionerya nga Padok, wala naging patuloy pa nga itry reapply ang pagpetisyon sa kanya. Sino ba namang gago? Pagkatapos mo pinahiya kaginlawlaw, ang strategy kasi ni Beverly, akala ya lahat nga tao mo flexible. Lahat nga tao matrete niya ang mga as big as globally big. Like Padok nga nagapartner sa TFC, hindi mo na sila pwede i-muscle. You cannot use iron fist sa mga taong ito because they don't need you. If they don't fucking need you, they will just replace you. And they could do the shit on their own. So ngayon, ang gusto sang Alpot, nga mafaila niya ni ang kaso ang Elias kasi hindi gid siya gusto ang mga Elias nga maging winner. Pero nakalimutan sang Alpot si Attorney Ivan, Attorney, wala ka man imo etiquette o a lawyer. There has been an existing case against Beverly already that you are well aware of, and according to the law, meron kang procedural violation. Dahil kung totoo nga ginestafa na si Beverly, she would have opened the case a long time ago. But you guys waited 3 weeks before you filed the estafa, meaning it is an afterthought. Wala pa gani natapos, so nag-counter affidavit kayo pero delayed na, hindi ka paniwala. Nag-try siya nga mag-file sa kay Elias sa mga kaso nga mga rape, dininay sa Manila, kaya pumunta sa Dipolog ang Alpot. Pumunta sa Dipolog kasi may mga kakilala siya doon, hindi man magpaperde sa kanya si Attorney Torion. Marami pa sa mga revelasyon. Tomorrow supposedly is the hearing, according to my sources doon sa sa Kidapawan. Tomorrow na ang kanilang hearing sa preliminary injunction. Charito Sulis sa Kidapawan daw siya nga may baybay. Wala naman baybay, wala naman dagat sa Kidapawan. So meaning she is not going to attend. Ang taktik ngayon sang Alpot nga si Beverly is to stretch and stretch and delay and delay and delay. Ganon kakapal sang muka mo, Beverly. Ikaw na nagnakaw, kinuha mo ang lahat ng mga down payment. Namatay na si Mami Aida dahil sa pangutang mo aging garantiya ya. Isang araw, hindi na lang siya nagising. Ang bilat Ching Iloy mo kasi kinukontak niya ka for 2 weeks. Kaya siya sa akin nag-get in touch eh. Siya ang nagbigay sa akin sa mga informations noon. 2 weeks. Kami nga nagakwan nga nagachika bago siya namatay. Sa kanya ko nakuha ang lahat niya ng information. Ang tungkol sa slavery na na kontrata. Tungkol sa mga sino ang napakilala sa inyo sa ganitong producer. Siya na to ang aking source. Ngayon, ikaw pa may lakas loob, may ang kapal sa mukha mo, bilat Ching Iloy, sirain niya gid ang buhay sa banda. Kaya guys, your support is very important na itong mga ang banda natin, our boys is going to survive this. So keep sharing ang mga pages nila, ang Iyakapadok, i-share nyo yan. Kasi sinisira sa mga diputa nila nga kasi wala pa daw sang visa, kasi wala may visa na sila. And they are ready to flight. Ang kanilang concert sa Amerika is a good go. It's good to go. Itong Beverly, she's just trying everything. Grabe sa kadesperada, no? Ako pipag-ayaw sa isa katao sa akin, edi wag. Maano gid Kuya B kung hindi ka na sakon, correct? Buti na lang talaga, hindi na nasurvive. Grabe ko rako. Ay, bilat Ching Iloy. Yun ang napag-isipan niya nga mag-ano siya sa inyo. Nga magpolitiko kasi doon naman siya mangnakaw. Tapos siya pa naman ang klase isang tao nga wala sa pakialam kung mangnakaw. Mas she doesn't care. Importante sa kanya, pera-pera ngayon, 2 katao ang umalis. Ang kanyang accountant, kag mismo ang PA, wala sahod eh. Kaya grabe ang gusto niya ginahasod, ginabudol ang Padok. Gusto niya dagdagan sa another 1 million ang down payment. Sabi ni Padok, kay hindi wala tayo sa ganitong usapan. Ganon ka-alpot sa Beverly. Tingnan niyo bukas, hindi sa lulusot sa sa preliminary injunction, sa hearing. Hindi na siya lulusot. Wala sa Kidapawan. Charito Sulis, sila lang ang mga pictures siya. Grabe yun.
nag-issue sa isang 250,000 sa pera ni Elias. Hindi siya nagpaalam. Hindi niya maliquidate kung saan napunta ang 29 million. Kasakit kita nga kung tutunlan, guys. Sandali lang. Yeah, sa 3, hindi ganyan nag-abot 3 months. Mga few weeks lang sa April. Tapos, gina-sprekitek niya lang nga marami. Siya do gastos, ganito. Pero she paid her bills. She paid her bills and her compromise situation. Yung mga nag-threat sa kanya sa mga ginkuhanan niya sa pera for fake investment. Yun ang binayad niya kay Elias. She actually found a protege. She found her way out being Taishi. Nga dapat napunta na sa Taal Lake. So nakakita siya nga si Elias weak. Nakita niya si Elias nga very gullible. Charituhin mo lang, grabe magbigay sang trust. Kasi nga bata, immature. Hindi si Elias nag-due diligence. You cannot blame somebody who've been raised not to accuse people on the get-go. He was raised properly by his mother to be nice and kind. So doon pumasok si Beverly na gin-take advantage ang kabutihang loob ni Elias. Amo gani kaluluoy lang na sila. Guys, kaano naging kasakit ng sa tutunan ko. Tomorrow na lang I have to rest my vocal cords, okay? Ang iba nga mga pasabog tomorrow na lang kay grabe kid I'm having a hard time, nag-stress ang aking larynx. Dahil sa sa weather ngayon, we're changing weather. Anyway, so I will see you again tomorrow, God willing. Stay beautiful and do not chupa the tarugo that doesn't belong to you. Au revoir.